Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ayon sa datos, 20% o isa sa 5 mga Filipino na nagtatrabaho sa ibang bansa ay mas pinipiling manirahan at mag-retire sa Pilipinas kapag sila'y tumanda na. Bukod sa pakiramdam nila na hindi sila nakaipon ng sapat na pera, para sa ilan ay mas makakabuti sa kanilang mental health ang mapaligiran ng kanilang mga kamag-anak. At halos lahat sa kanila ay nagkasundo din na kumpara sa ibang bansa, mas pipiliin nila ang healthcare sa Pilipinas kesa naman mamroblema sa mahal ng bills kapag sila ay na-ospital doon. Ang paniniwalang yan ang rason kung bakit kahit nakarating na siya sa ibang bayan at nakapagtrabaho doon ng ilang taon, si Lizelle ay nagdesisyon na ganoon din ang kanyang gagawin kapag siya'y umidad na. Ang kanyang pamilya ay pamilyar na pamilyar sa plano rin yan, pero hindi pa nga ito nagtatagal ay nagulat ang lahat ng si Lizelle ay umuwi sa kanilang probinsya sa Bacolod. At hindi lamang maleta nito ang kanyang dala. Nang ito'y sunduin ng kanyang pamilya sa airport ay masaya nitong ipinakilala ang kanyang boyfriend na si Ronald. Base sa ulat, ito ay mula sa Canada at tulad ng ilan ang mga ito ay nagkakilala sa internet at pagkatapos ng ilang oras na pag-uusap ay nagkasundo silang magkita. Ang unang date ay nasundan hanggang sila ay maging opisyal na magkasintahan at wala pang 6 na buwan ay nag-propose si Ronald. Sa kadahilanan na sila ay mula sa magkaibang kultura at background, naging mahaba ang kanilang usapan patungkol kung anong buhay ang gusto nila sa hinaharap. Sa abot kayang cost of living sa Pilipinas kumpara sa Canada, ay hindi na nakakapagtaka na ang dalawa ay nagkasundong sa Pilipinas ni sila titira. Kaya pagkatapos ng kontrata ni Lizelle, ang dalawa ay nagpaalam na sa pamilya ni Ronald at ang mga ito ay masayang sumakay ng eroplano. Ang desisyon ng mga ito ay masayang tinanggap ng pamilya ng Pinay. Ayon sa mga kaanak ng Canadian, sa tuwing makakausap nila si Ronald, ay lagi nitong sinasabi kung gaano siya mainit na tinanggap ng pamilya ni Lizelle. Ang mag-asawa ay nakatira sa Villa Micaela na makikita sa siyudad ng Bacolod. Doon ay unti-unting bumuo ng sarili nilang pamilya si Ronald at nagkaroon ng mga ito ng 2 anak na parehong mga lalaki na pinangalanang Eric at Keith. Ayon sa kapitbahay ng mga ito ay lagi nilang nakikita kung gaano kasaya si Lizelle. At ang asawa nito ay lagi din nilang nakakasalamuha. Ibinahagi nila na ang mag-asawa ay nagtulong para mabigyan ng mga bata ng maayos na kinabukasan. Si Ronald ang naging provider habang si Lizelle naman ang nag-alaga sa kanilang mga anak. Ngunit sa pagdaan ng panahon at pagtaas ng bilihin, ang mag-asawa lalo na si Lizelle ay nakakaisip na mas makakabuti pa na mapanatili ang dual citizenship ng mga bata kung sakaling mas magustuhan ng mga ito ang pamumuhay sa Canada. Silang mag-anak ay makailang beses din na pumunta sa lugar ng kanilang ama sa Canada, kaya naranasan ng mga ito ang White Christmas. Noong 2023, ang mga kaanak ni Lizelle ay masaya dahil nagdesisyon itong sa Bacolod magse-celebrate ng ika-48 nitong kaarawan. Ngunit noong mismong araw ng birthday nito, May 13, 2023, napakaraming mga tao na agad ang nasa bahay ng mga ito pero hindi para makiselebrate. Sa video na ito ay makikita mo na bukod sa mga taong gustong mauna sa pagkuha ng impormasyon kung ano ba talaga ang nangyari, ay mapapansin mo rin ang sasakyan na ito ng Emergency Response Team mula sa siyudad ng Bacolod. Ang ilang mga tao ay pinilit na makapasok at kanya-kanya mga ito ng labas ng kanilang cellphone para i-livestream videohan at kuna ng litrato ang nangyayari sa loob. Sa mga ulat ay nabunyag na ang mag-asawa ay parehong sugatan. Ang Canadian na si Ronald ay naisugod pa sa ospital ngunit ito ay binawian rin ng buhay. Ang balitang yan ay talaga namang ikinagulat ng lahat sapagkat ang Villa Micaela Subdivision ay isang gated community. Ang isa sa mga bagay na ipinagmamalaki ng Homeowners Association dyan ay bukod sa kailangang magbigay ng ID ang sinumang papasok, ay nakikipagtulungan din pala sila sa local security forces o barangay tanod upang dalasan ng mga ito ang pagronda.
Sa harapan pa lamang ng subdivision ay kitang-kita rin kung sino ang papasok sa Villa Micaela sapagkat hindi lamang isa kundi maraming CCTV ang nakabantay sa bawat sulok na kanilang lugar. Nang naghihintay ng update mula sa mga otoridad, ilang mga residente pati miyembro ng Homeowners Association ang mabilis na tiningnan ang security footage sa pagbabaka sakali na mapadali ang investigasyon. Pero nang ma-review nila ang kuha simula ng hating gabi noong March 13 hanggang sumikat na ang araw, ay wala naman silang kahinahinalang tao na pumasok at lumabas sa subdivision. Kaya mabilis kumalat ang teorya na baka naman kakilala na mag-asawa ang gumawa ng krimen na yun. Pagkatapos maideklara na pumanaw na rin ang Canadian, ibinahagi ng mga otoridad na ang asawa din pala nitong si Lizelle ay mas naunang namatay. Sa kadahilanan na malapit lamang din sa bahay ng mga ito nakatira ang ilang kaanak ng Filipina ay mabilis na mga itong nalaman ang nangyari. Ngunit nahirapan naman ang Bacolod City Police na ma-track down o mahanap ang mga kaanak ni Ronald sapagkat karamihan sa mga ito ay mga private citizens na walang social media. Isa din sa rason kung bakit naging mabagal ang pag-inform sa mga ito ay dahil sa loob ng 48 oras, lahat ng atensyon ng local authorities ay nakatuon sa crime scene. Sinigurado din ng mga ito na ang dalawang anak ni Lizelle na nooy naiulat na ligtas ay nasa maayos na kalagayan. Nang maiproseso na ng SOCO ang loob at labas ng bahay, doon pa lamang gumawa ng paraan ng mga otoridad na makontak ang pamilya ng Canadian. Ngunit kahit ang mga kaanak ni Lizelle ay wala palang contact sa mga ito. Nagawa lamang nilang makausap ang isang kaanak ni Ronald nang halugugin nila ang buong bahay at makita ang isang email address na isinulat nito sa isang papel. Sa ulat ay kinumpirma ni Captain Glenn Montaño ng Police Station 8 na siya ang nagbahagi ng malungkot na balita noong May 15. Kahit masakit ang nangyari nang mag-reply ang kanyang kausap, ang isa pang bagay na tinanong niya dito ay papaano nila gustong makuha ang bangkay. Habang pinag-uusapan ng kanilang pamilya ang gagawin, ang mga kaibigan naman ni Ronald ay hindi makapaniwala sa nangyari sa mag-asawa. Ang ilan sa mga ito ay inalala kung gaano kabuting tao si Ronald. Ang mga ito ay sinabi na ang Canadian ang isa sa mga masipag na taong nakilala nila. Pero nang humupa ang kanilang emosyon, ang mga tao ay itinuon ang kanilang atensyon sa dalawang mga bata na nooy ulila na. Kaya upang matulungan ang mga ito, isang kaibigan ni Ronald mula Canada ang nagbukas ng GoFundMe upang makakalap ng pondo na magagamit ng magkapatid sa hinaharap. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Mababasa mo sa update ito noong July 12, isang buwan pagkatapos ng krimen, ang language barrier ang isa sa rason kung bakit nahihirapan siyang tumulong. Sa update naman na ito ay pinasalamatan ng tiyahi ng magkapatid ang mga taong walang sawang tumutulong. Gamit ang pera na nakalap ay nagawang maiburol ang mag-asawa sa isang local funeral home sa siyudad rin ng Bacolod. Kung magtatanong ka kung bakit pati ang lebi ni Ronald ay ibinurol at katabi pa nito ang kabaong ng kanyang misis, yan ay sa kadahilanan na ayaw pala ng mga kamag-anak ng Canadian na i-repatriate o kunin ang bangkay nito. Ang ilan ay hindi makapaniwala at napasabi pa sila na baka ang kagaspangan ng pag-uugali ng mga ito ang dahilan kung bakit lumipad si Ronald sa Pilipinas. Pero ayon sa police captain na kausap ng isang kaanak nito ay naiintindihan niya ang desisyon sapagkat kahit siya ay hindi rin tatanggapin ang bangkay nito pagkatapos ng ginawa nito sa kanyang asawa. Sa interview dito ay binahagi ng police captain na hindi panloloob at pagnanakaw ang motibo sa krimen sapagkat wala silang nakitang forced entry sa bahay. Nakatulong din ang CCTV na ibinahagi sa kanila ng Homeowners Association para mapatunayan na wala ngang kahinahinalang tao ang pumasok sa subdivision. Mas naging malakas pa ang kanilang paniniwala na walang ibang tao ang sangkot sa patayan nang isang binatilyo ang lumapit sa kanila. Agad itong isinailalim sa interview at doon ay nalaman nila na ito pala ay pamangkin at kasambahay rin ni Lizelle. Sa kanilang usapan ay ibinunyag nito na ang suspect sa nangyari ay ang asawa ng kanyang tiyahin. Ang balitang yan ay kinagulat ng mga residente sapagkat ni isang beses ay hindi naman nila ito nakitaan na nagtaas ng boses at ni minsan ay hindi nila nakitang nagtalo ang mag-asawa. Sa totoo nga, kung titingnan mo ang social media ni Lizelle, wala kang makikita kundi ang litrato ng kanilang malaperpektong pamilya. Ngunit kung matagal ka na sa channel na ito, hindi na sapat na magbase ka lamang sa mga larawan dahil sa panahon ngayon ay gagawin ng mga taong lahat, makumbinsi ka lamang na meron silang happy at perfect life.
Noong una ay yan ang gustong ipakita ni Lizelle. Naging madalas ang kanyang pupupost ng kanilang larawan pagkatapos nila magkakilala hanggang maikasal. At mas dumami pa ang pag-upload niya ng kanilang buhay nang maisilang niya ang kanilang 2 anak. Pero sa pagdaan ng panahon mula sa 10 sa isang linggo ay mabibilang na lamang sa kamay ang mga larawan na ibinabahagi nito. Kung ang ilan ay sasabihin na ganun talaga pag nagmamature ang isang tao, pero sa kaso ni Lizelle ay hindi pala ganun ang sitwasyon. Sa interview sa mga kaanak nito ay nalaman ng lahat na kabaligtaran sa iniisip ng mga tao na maganda ang buhay nito. Ang hindi nila alam ay tahimik lamang pala ito sa kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Lumalabas pala na pagkalipas ng ilang taon na pananatili ng kanyang asawa ay naubos agad ang naipon nitong pera sapagkat wala naman itong pinagkakakitaan sa Pilipinas, ni wala nga itong pensyon. Sa mga ulat ay nakalagay din na bagamat si Ronald ay isang Canadian, wala naman itong gaanong naitagong pera dahil ito ay isang construction worker. Kahit yan ay isang marangal na trabaho, ay maliit naman ang kita nito. Naalala ng mga kaibigan ni Ronald na noong mabilitaan nila na ito ay permanente ng maninirahan sa Pilipinas, ay masaya sila para sa kanilang kaibigan. Ngunit kahit ito ay ma-experience na sa pasikot-sikot sa construction, nang dumating ito sa bansa ay hindi naman ito magawang magtrabaho. Kung ang ilan ay iiwasan na pakasalan ng Canadian, si Lizelle naman ay walang naging problema dyan dahil para sa kanya, kahit anong pagdaanan nila ay pipiliin niya pa rin na makasama ito habang buhay. Ika nga, love conquers all. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay napagtanto nitong love is not enough. Lalo na nang maisilang niya ang kanilang bunsong anak. Sa kadahilanan na walang trabaho ang kanyang asawa at laging palabas ang kanilang pera, kahit hindi niya gusto, si Lizelle ay napilita na magtrabaho. Salamat sa galing niya sa pagsalita ng English ay mabilis siyang natanggap sa isang call center. Ang ilan ay nagtaas ng kilay sapagkat baligtad na nangyari. Sa halip na magbuhay reyna si Lizelle dahil may asawa itong foreigner, ay si Ronald ang naiwan sa bahay. Kahit dismayado ang kanyang mga kaanak para naman sa Pinay ay okay lamang sa kanya na maging breadwinner dahil nangako naman ang kanyang mister na tutulong sa gawaing bahay. Ang pagkakaroon niya ng trabaho sa gabi ay nangangahulugan lamang na limitadong oras niyang makakasama ang kanyang mag-aama. Ngunit malaki ang pasalamat niya sa kanyang trabaho na nagbibigay sa kanya ng steady income na nagagamit niya na maibili ng pagkain pati na health insurance sa kanilang lahat. Pero ang kalmadong pagsasama ng dalawa ay unti-unting nasira ng sama ng loob. Sinabi ng pamangkin ni Lizelle na kinuha siya nito bilang kasambahay dahil ang Canadian na umaasa na nga sa sahod ng kanyang tiyahin ay isa rin palang batugan. Sa halip na matulog sa umaga dahil panggabi siya ay napipilitan pa si Lizelle na magluto, mag-pack ng lunch at ihatid ang kanyang mga anak sa eskwelahan. Noong una ay kinakaya niya ang mga gawaing yun, pero ika nga nila, ang katawan ng tao ay parang makina. Kung hindi mo ipapahinga ay baka habang buhay ka nang magpahinga. Kinausap niya ang kanyang mister na maraming beses pero walang nagbago. Kaya sa inip ni Lizelle ay kinuha nito ang serbisyo ng 18 taong gulang niyang pamangkin. Bukod sa pagiging batugan nito, ang inilarawan na mabait ang dati niyang mga katrabaho ay isa palang mapang-abusong asawa. Kung ito ay merong hindi magustuhan kahit simpleng bagay, si Ronald ay masakit magsalita at may pagkakataon rin na nasasaktan nito si Lizelle. Nang halungkatin ko ang pagkatao ng Canadian sa ulat ng Toronto Sun, ilang taon bago magkita ang dalawa ay kalalabas lamang pala nito sa kulungan. Sa article ay nakalagay na ito ay nakulong ng 3 buwan at isinailalim sa 18 buwan na probation dahil sa pananakit nito sa kanyang girlfriend. At ang punot dulo ng kanilang pag-aaway ay dahil lamang sa kung ano ang dapat nilang panoorin sa telebisyon. Sa halip na lumabas ng apartment upang magpalamig ng ulo, ay mas pinili nitong saktan ang kanyang nobya. Nakalagay din sa court record na ang nangyari ay hindi matatawag na heat of the moment lamang, sapagkat lumalabas na 3 beses na pala itong nakulong dahil sa pananakit nito sa mga babae. Nang makalabas at matapos nito ang probation, sa mata ng batas ng Canada, ito ay nagbago na. Pero ang hindi nila alam ay magaling lamang magtago si Ronald ng totoo niyang ugali. Ayon sa mga kapitbahay na mag-asawa, kung si Lizelle ay aktibong parte ng kanilang komunidad, ay kabaligtaran naman noon si Ronald. Ito ay inilarawan na mas gustong manatili sa loob ng bahay na lalong nagpalala ng magaspang nitong pag-uugali.
Ang kasambahay ng dalawa ay sinabi na madalas ang pag-aaway ng mga ito dahil gustong malaman ni Ronald ang bawat galaw ng kanyang tiyahin. Lagi nitong inaakusahan si Lizelle na may ibang lalaki kahit hindi totoo. Ngunit kahit anong paliwanag ay hindi ito naniniwala kaya umabot pa sa punto na maraming beses nitong kinakalkal ang cellphone ni Lizelle. Sa ilang buwan niyang paninilbihan ay madalas niyang mapansin ang mga pasa sa katawan ng kanyang tiyahin. Pati mga katrabaho nito ay alam din ang matinding pinagdadaanan ni Lizelle. Kaya ang ilan sa kanila ay sinabi na bakit pa ito nagtitiis na pakisamahan ang kanyang asawa. Total, bukod sa siya na nga lamang ang kumikita, hindi nila maintindihan kung bakit pumapayag ito na tratuhin lamang siyang parang punching bag. Sa loob ng ilang taon, ang mga tao ay walang sawa na kinumbinsi si Lizelle na iwan na ang kanyang mister. Ngunit hindi sila pinakinggan nito at ayon sa mga otoridad, yan ang rason kung bakit nangyari ang patayan sa loob ng kanilang bahay. Sa resulta ng investigasyon ay lumalabas na pagkatapos ng kanyang night shift sa call center, ang pagod na si Lizelle ay nakauwi sa kanilang nirerentahang bahay ng 6:00 ng umaga. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit para maghanda na sa pagpapahinga, ang kanyang mister naman ay pumasok sa kanilang kwarto. Ang dalawa ay nagtalo na naman tungkol sa pera dahil tulad ng nabanggit ko kanina, sa May 40 na ang birthday ni Lizelle. Sa pahayag ng pamangkin nito, si Ronald Bala ay galit na galit dahil alam nito na gustong magkaroon ng party ng kanyang misis sa kanilang bahay. Ang selebrasyon ay nangangahulugan na kailangan nilang bumili ng pagkain, alak at kung ano-ano pa. Para sa Canadian ay ayaw niyang pakainin at makita ang mga kamag-anak ng kanyang asawa. Nang marinig yan ang pagod na si Lizelle, ay agad nagpantig ang kanyang tenga sapagkat naisip niya na kahit pala ang kanyang birthday ay gusto nitong kontrolin. Kaya ang galit na kinikimkim niya ng matagal ng panahon ay inilabas ng Pilipina. Ayon sa mga kapitbahay na mag-asawa, ang dalawa ay nagsigawan. Sinabi ni Lizelle na rinding-rindi na siya sa dami ng kanyang mga responsibilidad at sa pagiging batugan ng kanyang mister. Kaya para matapos na ang pang-aabuso nito sa kanya at makawala sa hirap na pinagdadaanan niya, sinabi ni Lizelle na kukontakin niya ang Bureau of Immigration upang mapatalsik at maipatiport na ito pabalik sa Canada. Pagkasabi niya ng mga salitang yan, si Ronald ay kinuha ang kutsilyo at itinarak sa dibdib ng kanyang misis. Ang ginawa nito ay nasaksihan ng dalawang mga bata na agad ng iyakan. Salamat dahil andon ang kanilang kasambahay na agad inisip ang kaligtasan ng mga bata, ay mabilis silang tumakbo papalabas sa takot na baka sila ay patayin rin ni Ronald. Ang mga bata ay sinaklolohan ng ilan na mga kapitbahay. Ang isang Amerikano na nakatira malapit kina Lizelle ay agad tumawag ng pulis na mabilis namang rumisponde. Nang makarating sa loob ng bahay ay nakita nila ang wala ng buhay na Filipina. Bukod pala sa dibdib ay sinaksak din ito sa leeg na agad nitong ikinamatay. Ang bangkay ni Lizelle ay nailabas nila ngunit hindi nila maaaresto si Ronald dahil inalak nito ang pintuan sa kwarto at naglagay ng barikada. Nang tangkain ng isang pulis na purasahang pumasok, ay bigla siyang napaatras dahil ginamitan siya ng pepper spray. Ang isang tanod na kilala ang Canadian ay nakagawa ng maliit na butas sa pinto at gamit yun ay kinausap niya ito para sumuko. Ginawa niya ang lahat para mapakalma si Ronald tulad ng pagbibigay ng tubig at malumanay na pananalita. Pero laking gulat nila nang ni Ronald ang kanyang pulso at paulit-ulit nitong sinaksak ang kanyang dibdib. Nang ito ay natumba, doon pa lamang pursahang napasok ng mga otoridad ang silid. Naitakbo pa si Ronald sa ospital ngunit ito ay pumanaw rin sa tindi na kanyang mga sugat. Ayon sa mga otoridad, maaaring naisip nito na kapag kinontak ni Lizelle ang immigration ay matutuklasan ng mga ito ang kanyang criminal records na magiging rason kung bakit siya madedeport. Marahil para kay Ronald, kapag nagsimula ang investigasyon ay yun na rin ang katapusan ng kanyang mga pangarap. Maaaring ayaw na nitong bumalik sa Canada sapagkat wala na siya doong babalikan. Sa huli ay sinabi ng mga otoridad na ang taong tulad ni Ronald ay narcissistic dahil iniisip lamang nito ang kanyang sarili. Mapapansin mo rin hanggang sa huli ay gusto pa rin niyang siya ang pipili kung paano niya gustong mamatay. Pagkatapos mailibing ang mag-asawa, ang kaibigan ni Ronald ay ginawa ang lahat upang mapabalik sa Canada ang mga bata sapagkat ang mga ito ay Canadian citizens. Sa update na ibigay nito ay expired na pala ang lahat ng dokumento na hawak ng mga bata.
Ngunit kahit madaling resolbahin ang expired na passport at visa, ang pinakamahirap na proseso na dapat nilang gawin ay legal guardianship. Kailangan nila ng abogado mula Pilipinas at dapat meron din silang abogado mula sa Canada na magtutulungan kung sino dapat ang maging responsable at mag-alaga sa mga ito. Hindi imposible na makabalik sila sa Canada, ngunit pera at oras ang gugugulin nila kung sakaling doon ang mga ito gustong manirahan. Ang mga kaanak din ni Ronald ay tila walang interes na kunin ang mga bata dahil ni minsan ay walang nabanggit na nag-alok sila ng tulong. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.